In Jesus' name. Amen. Sige po tayo. Eto na. Nasa ika-10 na tayo. Nalaman na natin na tayo ay kailangan close tayo sa Lord. Ang dami nating pinag-aralan para tayo ay ang original plan ng Lord, magkaroon tayo ng kalayaan. Ayan. At ngayon, sa ika-10, at marami pang iba, no? Sa ika-10, ang sabi nito, man was designed by God to give glory to Him. Parang tabi. Igento po natin yung yan, sa ibabaw yan. Tapos yan. Tapos God. Sige, okay. Ayan, man was designed by God to give glory to Him. So, ito na yung pinakahuli. Ang ultimate purpose ng tao ay para parangalan ng ating Diyos sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng selective. Paparangalan ko ang Diyos sa aking pagtanta lang. Pero yung ugali ko naman, nuknukan ng kapangit-pangit. Para ano yun? Para ano yung talent na yun? Ang sabi rito, in all things. At ang sabi dyan, reflecting His nature. Kailangan nasasalamin sa atin, ano ba ang Diyos? Napag-aralan na natin yan. Kailangan nakikita sa atin ang pagmamahal, pag-unawa sa kapwa-tao, karunungan, at marami pang iba. At ang sabi dito, sa ikalawa, ang sabi dito, fulfilling His will. Ano ba yung mga will ng Lord? Siyempre, napakarami yan. Na tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Hindi lang tayo, sabi kanina sa prayer ni Banji dito, nung kami natutray, Lord, kami ay masunurin mong anak. Kung ikaw ay anak, napakasarap kaya na ipagmalaki ka ng magulang mo dahil ikaw ay masunurin. Dahil ikaw ay magalang na anak. Nakaranas na ipagmalaki ng mga magulang? Sino nakaranas pagmalaki ng magulang? Yan, mo, anak ko na yan. Anak ko na yan. O si Brother Norman, talagang tumaas siya. Ini-imagine ko, ano kaya sinasabi ng mami ni Brother Norman? You're really a good boy. Sira ulo mo, anak. Si JB, ayan, ang bait na bata. Talagang, alam mo, ang sarap yung marinig sa sarili mong magulang na ipinagmamalaki ka. Ano po? At kung ang Diyos ay tinuturing nating Ama, napakasarap na, ang sarap kaya nung audible voice na narinig natin, anak, ang galing mo. Yan ang anak ko. Lord, di ko to kaya. Anak, kaya mo yan. Diba? Ang sarap pakinggan ng ganon. At ang sabi rito, doon sa verse na binasa ko, binanggit dyan na tayo ay nilikha ng Diyos. So, ang ating Diyos na sinasamba ay may kakayanan na tayo ay palayain. Meron siyang kapangyarihan So, kapatid, yan, original plan ng Diyos siya para palayain tayo, captive tayo ng kasalanan Nakalugmok tayo lahat sa kasalanan. Walang exempted. Kahit na yung maliit, kumbaga sa talagang maliit pa nga, wala naman nagturo magsinungaling Ikaw ba kumuha niyan? Hindi po ako. Ay, sino nakabasag nito? Hindi po ako. Pero saan ka? Siya nakabasag. Wala nagturo. So, lahat tayo may mga ganung factor sa buhay natin. Ano po? At ang kailangan lang nating maalala, merong yung plano ng Diyos na tayo ay iligtas, hindi lang sa kasalanan, kundi sa lahat ng bagay, and we are created for His glory. Hindi para sa karangalan ng iba, hindi para sa karangalan ng pansarili, kundi para sa karangalan niya. At tandaan natin, kahit gaano man ang pakiramdam natin, napakalayo natin sa Kanya, hindi siya lalaya. Pangako ng Diyos siya. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Kung pakiramdam mo minsan, ikaw, ang layo na ng Lord, layo ko na sa Lord, ang Lord, di naalis sa'yo sa tabi mo. Nandiyan siya. At tinawag tayo mga kapatid para ibahagi ang kaligtasan na yan. Huwag mong sarilinin. Huwag tayong madamot. Dapat alam ng katrabaho mo kung anong kaligtasan meron ka. At habang tayo nabubuhay, pag-aralan na po natin, isipin na natin, ano bang gagawin ko para sa Lord? Ako ba, Zimbabwe lang? Di ba, simba, uwi. Hindi, meron kang gagawin, Lord. Saka, di pa ba ako perfect Pag hintay mo maging perfect ka, kapatid, di ka na makakapaglingkod sa Lord. Di ba? Wala na.
Wala ka nang hininga. Perfect ka na. Hindi ka na makakagawa ng kasalanan kasi patay ka na. Yun lang, hindi ka na rin makakakilos. Wala ka nang ganap para sa kaharian ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, practicein na po natin yan. Kaya nakaraang linggo tayo ay ginulat ng news na ang ating kapatid ay kinuha na ng Panginoon. Bilang isang nanay-nanayan nyo, ay napakasakit yon na hindi man lang natin nasilip. Kasi imagine, he will always come late. Pero kahit puyat siya, hahabol siya. At minsan sinabihan ko siya na kahit matulog ka, basta dumalo ka. Basta nandun ka lang sa presence ng Lord. Kasi sa pagod tayo, hindi naman natin naiiwasan yun eh. Kami nga sa seminar, talaga naman kulang na lang, lagyan ko talaga na. At talaga mapapaidip ka Kasi ito katawang lupa natin, mahina to The spirit is willing, but the flesh is so weak. Pero, diyan ka lang sa presence ng Lord kasi mababago rin yan. Kasi yung seminar namin kahapon buhay na buhay ang aking diwa. Sige po. Ang gusto ng Lord, may abot ang kanyang mabuting balita sa lahat ng tao. So si baby, ngayong oras na to, siya ay nakakarinig na patungkol sa kaligtasan. Nasa tiyan pa lang yan, kapatid. At tingnan mo kung paano nakakuha ng aasarin yung batang yan, di ba? Ganyan lang yan. Di ba? Pero darating ang oras, si Thea ganyan din paikot-ikot. Lahat ng instruments, pinupukpok. Sabi ko, eto ang church na gano'n. Pero nakaupo na siya, nakikinig. Nakikinig bakit Tawa siya. Oo, nakikinig. At yung batang kasama natin dyan, makikinig yan. At lahat, sabi dito, ang lahat ng gagawin natin, let's do it all for the glory of God. Sige. Ang sabi dito, God created man to be a visible reflection of His invisible glory. Nakikita mo ba yung kalawalhatian ng Diyos? Sabi kasi, di ba, natatandaan mo ba si Moses? Si Moses, umakyat sa bundok. Makinig ba yan? Umakyat siya sa bundok. Usap sila ng Diyos. Pagbaba niya, di ba, sa sobrang ningning, nagre-reflect sa kanya ang glory ng Diyos. Talagang lumidiwanag ang tao na laging nakababad sa presensya ng Lord, nagniningning, lalong pumopogi, lalong gumaganda. Tingnan mo yung katabi mo. May pagbabago ba? Nagniningning ba? Pumopogi ba lalo? Ay, sabi ni Adel, naku, parang hindi naman. Diba? Pero grabe, lalong pumopogi. At sabi dyan, invisible glory. Visible reflection. So, dapat sa atin, nasasalamin na ito, Kristiyano to. Sa ika-10 kasi dapat nagbibigay glory. Ito yung topic natin. Maiksi lang po ang topic natin this morning. Una, ang sabi dito, ate, sige, point mo. Palitawin mo lahat yung mga yan. Yan. Identity, purpose, daily action. Dapat nagpo-point out sa greatness and goodness of God. At paano po yun? Pwede po bang paki-explain po? Sige. Ang pagbibigay kaluwalhatian sa ating Diyos, number 1, sabi dito, recognizing His worth. Gusto kong hawak mo tayo ng Bible, if you have your Bible with you, or cellphone na merong Bible app, kasi magtatawag po ako para basahin ang mga verses. Maliban kung nailagay ko dyan. Po. Sabi dyan, identity, purpose, and daily action. Everything should be pointing out. Pag nakita ka, yung identity mo, anak ng Diyos yun. So, anong meron yung tao na yan? Para mag-preach ng gospel. At dapat yun araw-araw. Hindi ang pagsamba po natin ay hindi every other Sunday lang or tuwing Sunday lang. Dapat araw-araw. Ito yung pinakamahirap yung identity ko as the son or daughter of God. Napakahirap kasi kung araw-araw meron kang kasama o nakikita na talaga namang araw-araw ay talaga namang itetest, hinahayaan ng Panginoon na itest identity mo. Ikaw ba'y anak ng Diyos? Na sa bawat pagkakataon na maririnig mo na ikaw ay iniinsulto, niyayapak-yapakan ng pagkatao mo, how do you react on it? Paano ba tayo nagre-react pag tayo nasabihan ng hindi maganda? Kaya sinusuntok mo ba?
Kasi ko, pag may nagsalita ko, Leo, nga, batin mo yan, 4 na yan. Yung bang itetest si Kuya Leo, wala ka pala eh. Baka masuntok kami Kuya Leo, no? Malakas ang katawan niya. So ano ba yung identity natin? At hindi lang to, po, kung everyday naman, nire-remind din tayo ng Lord. Kasi everyday, hindi naman pwedeng hindi ka makaka-encounter ng mga ganyang klase ng tao na susubukin yung pagkatao mo. Ano yung pinaka-positive approach na pwede natin gawin? May nag-testify na sa atin dito that everyday, kung pwede lang, hindi na siya pumasok, hindi na siya pupunta doon sa lugar na yon kasi nakaabang na sila. Nagtatawanan, magugulungan, pero ano ang ginawa? Nagpakumbaba, lumapit, humingi ng pasensya. Ulitin pa, kung gano'n ulitin mo ulit. Kaya lang minsan talaga nakakapuno, hindi ba po? Pero dahil tayo anak ng Diyos, habaan pa, konti pa. Huwag kang, dapat, how many times shall I forgive? 77 times 7. Dami. Kasi may purpose yun. Why is it happening? Because God is really testing us every day. And He's changing us from glory to glory. Napakahirap po yan. Daily action nga eh. Daily action ba? Kaya mong pagpasensyahan? O daily action, lag kang puputok. Kasi ako naputok talaga. May pagkakataon. Tapo ako eh. Pero dahil nga naisip ko, binigyan nga tayo ng Lord ng wisdom para harapin yung mga ganyang klase ng pagsubok. Ay, lumayo ka na lang. Para wala kang marinig, lumayo ka na lang sa'yo. Anyway, tuloy po tayo ate. Let's go on. Ayan. Number 1, basahin po natin. Letter R. Game po? Sige po, basahin natin ng sabay-sabay. Colossians 1:16-18. Nabasa niyo? Ano niya? Hindi ko na kaya basahin dito. So, ayun. Ay reminder po sa atin na yung pag-recognize, ang ibig sabihin niyan, pagkilala sa kahalagahan. Anong kahalagahan ng Diyos? Aba naman. Siya lang naman yung lumikha ng lahat sa buhay natin. Bilangan niya yung buhok mo. Sige nga, pabilang mo nga. JB, sabi ni Lola, pakibilang mo daw yung buhok niya, yung hair niya, pakibilang mo daw. And you will start now. Can you do it? No. Para sa Lord, bilang niya yan. At alam mo, ang nakaka-amaze, unique ang ating DNA. Tama? Lagi kong sinasabi, kahit na magkambal, kahit mag-ama, 99.9. Mag-ama, 100% hindi. 99.99. Merong 0.01 na pagkakaiba. Ibig sabihin, you are uniquely you. Amen po ba doon? Kahit sabihin mo, kamukha ni ate mo hindi ka. Meron kayong pagkakaiba. At ang sabi diyan, di ba? Siya yung naglikha, yung sang sinukob, the universe. Di ba meron siyang, alam niyo ba yung desiderata? The universe is unfolding as it should. Sabi nung therefore be at peace with God. So kung paano natin tinitingnan at nire-recognize ang Diyos, napakahalaga po yun. Paano mo ba pinapahalagahan ang Diyos na iyong sinasamba? Dapat alam mo, supreme siya. Supreme. Kataas-taasan. Thank you, ate. Kataas-taasan, hindi mapapantayan. The best of the best. Napakahalaga niya sa buhay natin. At kung wala siya sa buhay natin, ano ba yung saysay ng lahat ng karangalang meron ka? Kahit na ikaw pa yung pinakamaraming kotse, na pinakamamahalin, kahit marami kang jet, kahit na ikaw pa yung kapitan, kahit ikaw pa yung valedictorian sa klase mo, kahit with honors ka pa, kung wala ang Diyos, wala tayong kwenta. Mahalaga na meron tayong Diyos. So, recognize natin yung kahalagahan ng Diyos with a letter R, recognize. At sa Tagalog, letter P, pagkilala. Pagkilala sa kahalagahan ang hindi mapapantay ang kataas-taas ang Diyos.
Pangalawa. Pangalawa. Basa po. Sige po, basa. Amen. Relying on Him. Sa Tagalog, pagtitiwala sa Kanya, pamumuhay na sumusunod at sumasamba sa Kanya, hindi rebelde. Tingnan mo ang katabi mo, mukha bang rebelde sa Diyos? Super. Kapatid, kung meron kang dapat pagrebeldehan, yon ay yung paggawa ng masama. Yon ay yung lahat ng pangit na bagay. Yun ang pagrebeldehan mo. Huwag mo pagrebeldehan yung Diyos. Kasi siya na nga nagbibigay. Tapos pasaway pa tayo sa Kanya. Diba? Number 3. Number 3, letter R. Basahin po natin. Matthew. Aray. Sabi diyan, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Kapatid, napupundi ka ba? Anong klaseng ilaw ka? Ano yung Akira ba yan? Anong pamagat ng ilaw natin? Akira ba yan? Ang dami General Electric, Akari, meron pang iba. Philips, social, Philips. Anong klaseng ilaw ka ba? Sa letter P yan, ang sabi dyan, nasa lang. Reflecting His character. Pagsalamin sa katangian niya. So, yun nga sinasabi natin, dapat kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo kumilos, kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, dapat nasasalamin sa atin. Alam mo, ako po, nag-repent. Salamat sa THDP kasi pinapatulang ko na talaga. Dumadating naglalag at kahit palay kay pastor, pag napuno ka talaga bilang tao po, kapatid, ay pinagsisihan ko yan at kinoconfess ko sa inyo na talagang lumalaban na ako. O diba, pati ulan? Ay! Nakakagulat ang ulan. Ayan. Paano ako mag-isip? Nagagalit na ako eh. Pag narinig ko pa lang pag may narinig na akong sound, tunog ng bote, alam mo na yon, magagalit na ako eh. At talaga naman, kinakausap naman ako ng ayos, pabalang na ako sumagot. So nakikita ba niya sa akin yung kaya tuloy na sasabihin ako, pastor ka ba? Kristiyano ka ba? Naranasan niyo ng tanungin? Ganon. Kasi di ba dapat nasasalamin sa atin, may mga pagkakataon talaga tayo na sasagot ka na eh. Magagalit ka eh, tao ka eh, di ba? Nakakabugno, tama ate. Sa tindahan, sa trabaho, sa ginagawa ni ate, sa araw-araw, siya yung laging nagagawa sa bahay. May putok yun eh, merong pitik sa atin yun eh, tama? Pero doon ba sa mga kapatid, eto, tanungin mo yung sarili mo, eto ha, gusto kong tanungin mo ng buong puso. And you reflect, close your eyes. Meron bang pagkakataon ngayong week na to na nakita ba sa'yo ang pagiging anak ng Diyos? O nakalimutan mo ang anak ka ng Diyos? Ngayon pa lang, hingi na tayo ng sorry sa Lord. Hingi po tayo ng sorry sa Lord. Ngayon na. Kasi sabi nila, hindi ka naman palagi dapat hingin ng sorry kasi pinatawad ka na ng Lord. But just the same, tatay nga natin siya di ba? Pagka tayo nakagawa ng kasalanan sa nanay o sa tatay, so sorry ka eh. Sorry ka Lord, sorry po talaga. Kanina nga, nagsosorry ako sa Lord eh. Sabi ko, Lord, sorry, dun sa mga pagkakataon na hindi ako nakapag-isip ng tama, hindi ako nakakilos ng tama, at naging mali yung pakikitungo ko sa aking kapwa. Hindi ko lang basta kapwa yun, kasama ko sa bahay. So, naging karangal-rangal ba ako doon? O katawa-tawa ako sa kaaway? So, kung palagi kasi nating papatulan yung mga bagay na nangyayari sa atin, talo tayo, mga kapatid. Lumayo ka na lang. Naintindihan po niyo po ba ako? Layo na lang tayo.
kung iyon yung pinakatamang paraan, layo ka. Thank you, Mami Ib Sabay. Okay. Ang sabi dito, pagsalamin sa katangian niya, letter R. And the last R is ate. Two more R's. Another one. Another R is result-oriented. Sige po. Matanong ko lang, kapatid. Huwag mo nang itaas ang kamay mo. Gaano katagal ka na pong Christian? Yung seryoso si Christian. Yung seryoso na. Yung sumunod na talaga. Yung masasabi mo na, Lord, sumunod na ako talaga. Aray ko, lusot. Kahapon lang. Ako po, napakahaba ng proseso ng Panginoon sa akin. Ang tagal na, biro mo, 1997 ako tinatawag na ako ng Lord. Ang dami kong dahilan. Sobrang dami kong dahilan. Pero yung totoo talaga na sumunod na ako, sabi ko, Lord, susunod na ako sa iyo kahit di pa ako perfecto. 2002. From 1997 to 2002, ilang taon? 5 taon. At sasabihin ko sa iyo, mula 2002 hanggang ngayon, I'm still in progress. Ako ay building na binibuild pa rin ng Lord. Grabe. Isipin mo, mula 2002 hanggang ngayon, paulit-ulit. Pero kapatid, ang isang dapat ay humble na masasabi natin, tayo ay patuloy na nagpapakorek sa Lord. Dapat nagpaparebuke tayo sa Lord. Dapat nakikinig pag pinapayuhan ng mga elders. Dapat nagpapakumbaba sa paanan ng Panginoon. Dapat, anong sabi diyan? Dapat nagbe-bear tayo ng fruit. Sa tagal-tagal ng simbahan na ito, ilan taon na tayo? Ilan taon tayo? 1. Tagal na yun, 1 year na tayo. Dapat madoble yung katabi mo. Dapat may katabi ka ng iba dyan. Oo, dapat may katabi ka na dyan. Salamat, sumama na yung ating magiging inaanak. Ay! Oo nga, doble na si Eliza. May kasama na, hindi na kailangan bitbitin, di ba? Nasa kanya na. At alam mo ba, J1, alam ko ako'y naririnig mo, baby. Maniwala ka sa akin. Ikaw isang hindi lang matalinong bata, kundi kilala ang Diyos. Yan. Dapat tayo namumunga na nagbibigay karangalan sa Diyos. Dapat yun ang resulta. Dapat magbibigay tayo ng glory sa Lord, hindi palaging yan ang katabi mo. Dapat meron ka ng ibang katabi na mini-minister. Hindi naman natin kailangan mabilis. Kasi mahirap yun yung dadali mo kagad dito, hindi pa naman talaga nakakaunawa sa Lord. Mahalaga po ang relationship. Mahalaga kausapin. Mahalaga ipanalangin. Tandaan po natin na isang bagay na bunga ng panalangin ay higit na kalugod-lugod. At higit na maganda ang resulta kapag ang mga bagay ay ating pinanalangin. Amen po ba doon? Naunawahan niyo ba yung mga kapatid? Yun. Makinig po kayo. When we live according to God's design, we honor Him and make His nature known. Kung talagang totoo, tayo namumuhay ayon sa disenyo ng Diyos, ayon sa kanyang kagustuhan, pinaparangalan natin ng Diyos. At alam mo, kahit hindi mo ipagsabi na ako'y Kristiyano, pagpasok mo pa lang, kilala ka na. Iba ang taong ito. Nagniningning. No po, dapat tayo ay spiritually alive. Alive ba tayo? Nakakapagbasa ng Bible, nakakapagbasa ng dapat basahin, nakakapanalangin, nakikipag-usap sa Lord, dumadalo sa mga gawain, hindi lang dito sa simbahan, kundi sa body of Christ. Kasi tayo po'y dinisenyo dyan. Kung meron kang talent, panahon na kapatid, balik-balik na. Yung mga dating kumakanta, tumutugtog ng drums, once maayos ang lahat, babalik ka na ng Lord. Kasi yan ang pagkatawag niya sa'yo. Yan ang pagkatawag niya sa'yo. Ikaw ba ay emotionally whole? O ikaw ay isang tao na sinabi mo Kristiyano ka pero durug ka?
Ang nakikita sa'yo ng tao ay durug-durug na tao. Lagi ka nakasimangot. Lagi kang parang Biyernes Santo. Di ba, meron tayo sinasabi doon. Kasabihan, di ba, Kap? Ay, bakit Biyernes Santo na naman itong taong to? Oh, bakit ka mukhang Biyernes Santo? Ibig sabihin, malungkot. Di ba? Kasi sa dati nating buhay, ang alam natin, pag Biyernes Santo, malungkot tayo. Bawal tumawa, bawal magpatuktok. Jesus is alive. Amen po ba? At siyempre, lahat aayusin ng Diyos. Dapat tayo ay morally upright. Ibig sabihin, alam natin ang tama at ang mali. Kaya nga, inaayos tayo ng Diyos. Dapat purpose-driven. Ano ba ang purpose mo sa buhay? Alam mo na ba? Sino dito hanggang ngayon hindi niya alam yung purpose niya sa buhay? Bakit ba ako pinanganak sa mundong ito? To glorify God. Ano po? Sinong hindi alam? Anong ganap ko sa simbahan na ito? Bakit ako nandito? At kapatid, dapat habang nagmamature tayo sa Lord, dapat lalong nagre-reflect sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang po yan sa salita, dito sa mundo, hindi lang dito. Hindi lang dito sa loob ng simbahan, dapat kahit saan tayo magpunta. Okay. Ate, letter G. Ayan. Living a life that reflects God's glory. Letter G. Basahin po natin muna letter G. Ayan, sige, kailangan ko na po ang Bible nyo ngayon bago po tayo magtapos. Pakibasa po ang Genesis 1:26 to 27. Kung sino man ang nakakita na una, sige po, pakibasa. Genesis 1:26 to 27. Out loud. Asan po mic natin? Isa. Please give the microphone. Ang sabi dito, God's creation and design. Dapat, ina-acknowledge natin na yung buhay natin nagsisimula sa disenyo sa atin bilang tao. Spirit, soul, and body created for His purpose. Sige po. Genesis 1:26 to 27 po ba? Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Amen. Psalm 139:14. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintay. Ephesians 2:10. Memory verse English. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sa Tagalog, Efeso 2:10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Okay, letter L. Nasa letter L na tayo, ate. Ano, basahin po natin letter L. Isa po yan sa ating panuntunan sa simbahan na ito. Na tayo dapat po tayo ay led by the Holy Spirit. Dapat, kapatid, meron tayong totoong transformation. When we accepted Christ, dapat may nababago, may natatransform dyan sa puso natin at sa buo nating pagkatao, buong kaluluwa. Amen po ba doon? Kasi ang Holy Spirit, He empowers believers to walk in holiness para tayo makalakad sa kabanalan. Galatians 5:16 po. And Romans 8:14. Maki, Romans 8:14 sa'yo. Romans 8:14. Ate, Galatians 5:16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ng pagnanasa ng laman. Amen. Romans 8:14, Mak. So, dapat daw tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu na siyang nagpapalakas sa atin. Ang lahat ng ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen.
Sa tingin mo ba, pinapatnubayan tayo ng, makinig po tayo sa tinig ng banal na Espiritu. Napakahalaga po yan. Letter O. Anong sabi sa letter O? Obey His word. Sige po. John 14:15 and James 1:22. John 14:15 and James 1:22. Ang sabi dito, ang isang buhay na may kaluwalhatian, ito nakikita sa atin kung tayo ay masunurin sa salita ng Diyos sa bawat area ng ating buhay. Hindi kalahati, hindi 1/3, hindi 1/4. Buo sa lahat ng area ng ating buhay. Kung paano tayo makitungo sa ating kapwa. Ikaw ba sa iyong pagkagalit, ikaw ba ay nakakapagmura? Ikaw ba sa pagkagalit, ikaw ba ay nakakasakit ng ating kapwa? Kapatid, i-try nating bawasan. Kung hindi kayang biglain, bawasan unti-unti hanggang sa hindi mo na yung gagawin. Kasi dapat nasasalamin nga sa atin eh. Ang sabi dito, obey His word. Markado tayo na tayo masunurin. Kahit sa ating pagkagalit, wag po tayong magsalita ng hindi maganda. Nagagalit ako pero, gusto ko naman nakit. Pero hindi ko talaga kaya. Hindi natin gagawin yan. Sige po, John 14:15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. James 1:22. Santiago 1:22. Santiago 1:22, okay. Go. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ayun. Turo ako ng turo dito. Pagpasensyahan nyo. Patawarin nyo. Tapos ako mismo hindi marunong magpatawad. Anong klase ng tagapagturo ako? Diba? Dinadaya ko lang kayo. Magpatawad kayo. Please lang. Uy, patawarin mo na yung tao. Magpapayo ka pa, kapatid. Patawarin mo na siya. Pero mamaya, pag tinanong niyo ako, pala, galit na galit ako dun sa isang tao, gusto kong manuntok. Anong saysay ng aking tinuturo sa inyo? Araw-araw po ng buhay natin, patawarin natin lahat ng nakakasakit sa atin. To the point na ang pakiramdam natin maliit ka na yung pakiramdam mo. Napakaliit na ng tingin mo sa sarili mo. When I think about it, pagka yung dami-dami ko nang natatanggap na pangit na salita, ano lang ako, natahimik ako at pinaririnig sa akin at pinare-realize ng Diyos sa akin, anak, dapat di ka na ganyan, dapat di ka na nakikinig sa ganyan. Kasi kilala mo yung sarili mo kasi kilala kita. Ay man po ba doon? Ang hirap gawin, ang daling sabihin no? Pero pag nandun ka na sa sitwasyon na ganyan, pero kapatid, itry mo. Itry mo talaga. Kasi mangyayari naman yung plano ng Lord sa'yo. Letter R po. Reliable. Pag may ba pinagawa sa'yo, may inasign sa'yo ang pastor, ay kaya mo bang gawin? Sige, kami aalis sa ganito. Kunyari, inabot kami ng linggo. At sinabi ko, Makmak, ikaw ang magpipreach sa linggo. Diba? Inabot na kami sa Baguio ng linggo. Kapitan, ikaw po ang inaatasan ko. At tumayo dito. Kasi ako naniniwala, pagsawa na ang kapitan sa pagiging kapitan, baka mamaya magkapitan pa to ng ng bayan Pero pag talagang sawa na yan, kasi tinawag yan ng Lord Meron niyang magdadala ng maraming tao sa Panginoon. Ngayon pa nga lang, nagagamit what more? Diba? Kapag pahinga na. Sige po, Matthew 25:21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ako sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Amen. Ano mo yung sa dami ng ginagawa natin, ang pakiramdam mo walang nakakapansin sa'yo, napapansin niya ni Lord. At ikaw ay bibigyan naman niya ng premyo. 1 Corinthians 4:2. Unang Korinto 4:2. Ang sabi dito, kung dyan sa babasahin natin, di ba? God is glorified through faithful and trustworthy
service in His kingdom. Kapatid, di ka lang nakaupo dyan, di ka taga-upo. Maniwala ka sa akin, may gagawin ka. Sige po. Ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Amen. Ay, sino ba ang Lord mo? Baka naman yung trabaho mo, nakakalimutan mo na si Lord. Sige po, dapat tapat tayo na lingkod ng Diyos. Letter Y. Tatapos po tayo. Sige ate, pakibasa po. John 15:5. John 15:5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Walang magagawa kung hiwalay sa akin. Kapatid, kung talagang ikaw ay nakaangkla sa Diyos, kung talagang tayo ay nakasampa, nagpapakarga, talagang ako, kapit na talaga ako sa Lord, hindi na ako bibitaw sa Lord. Dapat may bunga po. Hindi lang sa ating karakter, dapat nababago, alisin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod, mga bagay na nakakayamot sa ating pagkatao, tanggalin po natin yan. At dapat tayo ay maglingkod sa ministeryo ng Diyos. Hakbangan mo na kapatid. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, hakbangan mo na yan. John 15:8. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Ayon. Kapatid, dapat puno na ang simbahang ito sa ikalawang anibersaryo. Amen po ba doon? Hindi ka sa akin nagkukomit sa Lord. John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Amen. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Amen. Amen. Anumang bagay. Ang sabi dito, dapat lasting yung fruit. Dapat yung dadala mo sa Lord, mananatili. Dapat yung karakter natin, mananatili tayong ganun, maayos. Dapat yung pagkanta natin, yung pagtugtog natin, yung pagpasok natin dito, yung pag-upo mo dyan kapatid, nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Gusto ko tayo po tumayo. At ate, gusto ko kantahin natin yung I Was Made to Praise You. I was made for you.